Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong naging desisyon ni S- paano ito, Zuckerberg, no, yung may-ari ng FB. Yan. Na inalis na, no? Naalis niya na yung mga fact checkers. Kasi sa kanya naman kasing paliwanag ay doon sa Amerika ha, yung mga fact checkers daw, ano nangyari, kumbaga naging makasarili ng interest yung sinusulong nila, nagkakaroon ng censorship sa mga kalaban nila, ganon. Doon sa constitution nila sa Amerika lalo na, particularly ang California, na may pinakamataas na protection sa freedom of speech or free speech. Yan. Ngayon, ito ho kasi yung isang dahilan din kung bakit ito ginawa ni Zuckerberg. Ah, may binuo silang system na kapag may na-detect na ganitong salita, may na-detect na ganitong video, then dinidelete ng system nila yung content. Tapos they found out later pag nag-apila, it's an error. 'Di ba? So mali sila doon. Ngayon, yan ang nirereklamo po ng mga kaalyado ni Donald Trump. At ngayon, nanalo si Donald Trump. So kaysa nga naman sa i-sanction sila ni Trump, so nakikipag-ayos siya kay Donald Trump na nag-donate pa nga ito ng $1 million para po sa inauguration ni Donald Trump. Okay. Now, ang plano niya ay sa Amerika muna simulan yung pagtatanggal ng mga fact checkers. Okay? Wala pong time frame na binigay kung kailan po aabot sa Pilipinas sa buong mundo. Yan. Ang tanong ko nga, ano bang magiging epekto nito pag inalis ang mga fact checkers dito sa Pilipinas sa kanilang platform sa Facebook at saka sa Instagram, 'di ba? Ang Twitter kasi meron ng sarili ang Twitter yung X ni Elon Musk. Ang epekto po nito mga kababayan, parang pinalaya mo ang 1,000 Maharlika at 2,000 Harry Roque. Tignan nyo to si Ed Alunan. Yan yung post ni Ed Alunan. FPRRD, and FPRR Duterte and VP Sara Duterte Carpio have been invited by President-elect Donald Trump. Diba? So, inimbitahan daw. No. Tapos, ito namang si Maui, sabi niya, holy smoke, isang malakas na sampal ito sa pagmumukha nitong tabingi. Pagmumukha mong tabingi, Marcos Jr. Ha ha ha. Di ba? Ang tanong, ano po ba yung tinutukoy dito ni Ed Alunan? Ito po, recycled invitation po ito. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, he was indeed invited by Donald Trump to visit the White House. Okay? Sila ni Sarah. Ngayon, ni-recycle nila yon na etong mag-ama ay inaimbitahan. Okay? Tingnan niyo yung kalokohan ha. This is a fact that, tingnan niyo ha, these guys were invited, okay, ni Donald Trump. Pero, hindi po sa kanyang inaugural. Hindi po sa kanyang inauguration. Okay? Yung unang termino ni Trump, doon po yan inimbitahan. Ito namang si Akla, 'di ba? So lalagana po ang ganyang klaseng fake news. Anong ginawa ng fact checker dito? Sabi nila, it's false. News of Trump inviting Duterte for his 2025 inauguration is false. Donald Trump invites Philippine President Rodrigo Duterte to White House. Noon pa kasi yan. Yan lang yung totoo na in-invite ni Trump si Duterte sa White House nung siya po ay presidente. Pero etong sa inauguration, hindi. In fact, meron pong mga inimbitahan si Trump katulad nito ni Xi Jinping. Personal niya yon na inimbitahan. Pero nag-decline nga eh. Pati yung ibang mga inimbitahan niya, nag-decline din. Because ang US, they have the policy, di ba sabi nga sa paliwanag ng nakarang araw, as a matter of policy.
Mula po nung anong taon yun? 1800s, 1880 yata. Wala pong iniimbitahan ang White House na mga head of states. Ang ini-invite lang po nila yung mga foreign dignitaries, yung mga representante, mga diplomatic representatives ng mga bansa. Para ho, walang politika, walang away-awayan, kumbaga walang issues. Kasi yung mga yun is purely diplomatic lang yung kanilang dala-dala. Oh. Yung iba nga diyan permanente na sa kanya sa na representative ng bansa nila doon sa Amerika. Okay? So ngayon yung mga DDS na natuwang-tuwa. Ito nga si Mark Lopez nagsasagutan sila, nagsasagutan sila ni Malcolm Conlan, no? Sinabihan pa nga niya na straighten your records. Kasi nasunog siya, pinost niya 'yon. Tapos sinabi ni Conlan na hindi pa yan dito sa Pilipinas applicable. Okay? Kasi originally, sisimulan lang yan sa US. Kasi nga, nakikipag-peace etong si Zuckerberg kina Donald Trump. Kaya naman si Donald Trump nananagasa. Diba? So iniiwasan niya yon. Oh. Kasi nga naman, sabi niya, marami naman rin mga kaso na mga pwedeng isampa sa mga fake news peddlers. 'Di ba? So dito sa amin, sa platform namin, kumbaga, bahala ka na, gawin mo yung gusto mo. Pero tututukan namin yung mga droga, yung human trafficking, tututukan namin yon ng censorship. Pero yung ibang mga bagay, politics, ganun, papayagan daw nila. Pero sana ako unang-unang natuwa. Kaya lang, dito sa Pilipinas, hindi po tayo kasali pa. So far, hindi pa kasali ang ibang bansa. US pa lamang. Okay? Kaya nga ano nga bansa kay Mark Lopez? Hindi ba kuryente boy? Oh, yun, nakuryente na naman siya. Tuwan-tuwa agad kasi nga akala makakapagkalat na naman sila agad ng lagim, 'di ba? Bawa naman tuloy na fact check. Okay, ano raw sabi? Hindi inimbitahan ni US President-elect Donald Trump na Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumisita sa Amerika. Walang opisyal na pahayag ang kampo ni Trump o gobyerno ng Amerika ukol sa ganitong imbitasyon. Loko-loko lang kasi ewan ko sinong vlogger ito. Pinas News ang nag-post. Tingnan nyo naman, confirm. Grabe, confirm. Good news, President Trump at mga bansa kumilos nasa OVP. Kita nyo naman yung mga thumbnail, yung mga title nila. Mga bansa kumilos nasa OVP. Sabi ko nga sa inyo, para mga walang pinag-aralan tong mga to Pagka tumirada, pati ikaw babalentong ang utak mo. And that was intentionally done para mapilitan kang i-click at tignan mo kung totoo o kung ano yung nilalaman ng content na yan. Ay nako, iwan